We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngiting-ngiti po tayo dito sa ating pong palatuntunang We Can Trio. Sabit. Kamusta kayo mga kaibigan? Nakita nyo, tatlo kami. We Can Trio na ngayon. We Can Trio na ngayon. But we are so glad that this is part of the 75th anniversary ng Far East Broadcasting Company. So it's very, very special. Yeah. A special guest, That's of course. That's why. Day for the Ministry of Far East Broadcasting. Talagang kasama to pag may special celebration. I know. Right. Nagniningning si Yan ang sabi ng Panginoon, let your shine. Right. Pero Romy, bumati ka. Alam mo, marami kami. Kumusta po mga kaibigan? Si Romy Dinglas po ito. Pero nagtataka kayo na kayo, alam ko, nagpapapaypay kayo ngayon, napakainit sa Pilipinas, but kami naman naka-jacket dito. So, you know where we are. Nag-enjoy lang din naman ng malamig na weather dito sa Amerika. Right. But Dan, this is a very special day, Correct, no? correct. 75 years. 75 years. So Ate Maru, Kuya Romy, happy 75 years. Wow. FEBC. Oh, Yeah. 75 years. Ilang taon ako nun? Huwag na. Oo, wag na. But, Bilangin na lang natin yung years of service natin sa FEBC, hindi yung mga edad natin. oo. Mamaya. Right? Kaya tanggalin na natin yung ating programang kaming may EDAD. Yeah. Kaming may mga edad. But anyway, before natin pag-usapan yung aming involvement with FEBC, gusto namin magbigay ng isang inspirasyon mula sa salita ng Panginoon. There's just so many things going on right now, no? Dito sa Amerika, diyan din sa Philippines. Sa buong mundo. Sa buong mundo. Maraming sa Israel, may sa France, ganun. And a lot of people are worrying. A lot of people, ang dami nilang naiisip, ano kayang mangyayari in the next, in the next year, in the next month, ano. But tayo ay very blessed because God has given us a lot of promises, His promises na mula sa kanyang banal na salita. At ito ay nanggaling sa Biblia. So, kung kayo ay nakaka-experience ng worry, worry, no? May Bible verse akong isi-share sa inyo. And this is from Psalm 55, verse 22. Cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Wow. And then another one, Philippians 4, 6, and 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Yeah. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Yeah. Yan po, napakaganda ng mga pangako ng ating Panginoon. Magkapatid ata tayo, magpinsan. Oo. Lahat ito magkakamag-anak. Sa iyo, worry. Sa akin, discouragement. Ayun. Maging yung mga Kristiyano, maski mga born again, nakakaranas po tayo ng discouragement sa buhay natin. Mas lalo't buhatin ang ating mga problema sa buhay. Pero ang pangako ng Diyos, siya po'y lagi nandiyan. Amen. Meron pong verse dito, babasahin ko. Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you
wherever you go. Amen. Kahit na po sa gitna ng pagsubok, ang Diyos ay nariyan. Amen. May Yes. discouragement, pero meron pong victory. Sabi mo nga, magkakamag-anak, Oo. right? Sa'yo, worry, discouragement. Sa akin, doubt. Kapag-anak nga. Hindi, kasi ito yung mga struggles natin. Ano? Mga giants sa ating buhay. Right. Well, kasi I was looking at it like anger. Sa tingin ko, okay lang naman ako sa anger, failure, fear. Ito, fear, pwede rin. Yeah. Mag-anak. Pero anyway, doubts po sa akin, ito yung pinili ko. Marami hong pwedeng pagpilian. Kasi we doubt. I doubt. Yes. yes. You know, we have our own struggles and doubts. Para bang yung isang verse na lagi kong nare-remember, naalala pagka ganito is yung sabi ng tatay, I believe but help my unbelief. Yun yung lagi kong pinangahawakan na pagka ako'y may fear. Lord, you know my heart. You know that I believe in you, but help my unbelief. Amen. Yeah, Yes. So, but lagyan natin ng Hebrews 11:1 pa dito. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, yun, kumbaga may ebidensya tayo. Ang evidence natin, ang ebidensya talaga natin, yung reality ng pagpapakita ng Panginoong Jesus. Yun yung nakakapagtanggal ng pangamba sa akin, ng worry sa akin, ng discouragement sa akin. When I go back to who Jesus is. Papasok yung faith. Faith lahat. Yes, that's true. Yeah, faith. Faith lahat. So ito yung we are slaying the giants of our lives. No? Marami po yan. But then we have a bigger God, bigger than all the giants in the world. Yun ang napakaganda when you are a child of God. Talagang ang protection ng Panginoon ay nasa atin. Yes, No? yes. Yeah. Wow. Yan po ang aming mga pabaon sa inyo ngayon, ha? Anniversary gift namin sa inyo yan, mga kaibigan. Well, ito nga po ang programang We Can Do It. Weekend Trio ngayon. Napakpikinggan po sa FEBC Radio TV at sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, ganyan din po sa Channel 185 sa GCTV tuwing Sabado alas 6:30 ng umaga. Amen. Wow. Nako. Excited kami ni Kuya Tata ninyo. Nandito si Kuya Romy. And si Kuya Romy ay medyo nauna sa atin sa FEBC. Una naman talaga. Wala nang buhok. May buhok pa. Susunod na. Una talaga, hindi magwanta. Kita ebidensya. Pero ang gusto ko lang i-share sa ating mga tagapakinigan. We've been working with FEBC. I worked with FEBC Manila for 12 years. Pagdating dito, another 7 years with Papuri USA. Right. And then what we're doing right now ay siguro mga 21 going 22 years ako with FEBC. Wow. And I have a radioactive blood. That's so cool. Pero gusto ko i-share natin sa kanila anong nangyayari, ano ang influence ng FEBC ministry sa ating buhay. Marami. Oo. Napakadami. Ako po umpisang trabaho sa FEBC 1971. Wow. Pinanganak ka na. Buhay na ako ng konti. 1971. Kinuha po ako sa ministry ng FEBC dahil po sa aking talent sa music. Hanggang yun ang talaga naging trabaho ko. Marami ho akong natutuhan. Marami akong nalaman ng mga katotohanan tungkol po sa Panginoon sa aking pagtatrabaho sa FEBC. Unang-una, naging announcer ako. Hindi naman ako dapat maging announcer. Ako pinilit lang po. Tinutukan ako ng barel. Itinulak po ako. Kaya po ako naging announcer.
ng programang papuri. Yeah. Isa pa, nakipag-workout ako sa mga pastor, different pastors sa Pilipinas. Oh, wow. Through Wow. FEBC. Bagamat hindi ko talaga trabaho yon, pero dahil sa music connection sa FEBC, Correct. papuri, Yeah. so marami ako nami-meet ng mga pastors. Right. At marami kaming natulungan mga churches Amen. through the ministry of FEBC. Correct. Mga pastor, kung susulat ko lang yun, napakadami talaga. Yeah, dapat simulan mo ng sumulat. Marami talaga mga pastor ng tulungan. Right. So, nag-raise ng funds for kanilang organs, sa kanilang piano, sa kanilang Correct. lupa, Church building, sari-sari po. So, napakaganda po yun eh. At isa pang natutuhan ko sa FEBC yung about mission. Yeah. Dala-dala ko pa sa puso kaya hanggang ngayon. Bagamat hindi na ako, retired na pa ako sa FEBC, pero dala-dala ko sa puso ko yung pagmimisyon, pagbabalita ng Ebanghelyo ng Kristo sa mga tao, mas lalo sa mga taong hindi pa talaga nakakarinig sa pangalang Jesus. Right. Yan. Isa talagang napakabigat yan sa puso ko talagang nandiyan. Yan. Of course, sa music, ang papuri po, alam niyo po, kilala po niyo ang papuri songs at marami pong natulungan mga churches pamagitan po ng music. Na-enhance ang aking actually, ang aking kaalaman sa music. Ayun. Ako sa FEBC. Yes. Maraming salamat Kuya Romy kasi dahil sa iyo ay nakapasok din ako sa FEBC. Right. Oo. Kayo ang nakikipag-usap sa akin if I can join FEBC, no? Especially doon sa singing group. Mayroon kayong singing group na The Chordsmen. Yes. Di ba? Tapos you wanted to put some ladies in there. So kwento mo sa kanila Kuya Romy. Nakuha mo ako. Oo. I was invited to join FEBC, especially for the singing group as a singer because I sing. So yun. And then aside from that, marami kaming ginagawa ng mga office works. When we are not out in the churches, of course, mga clerical jobs, ganon. But then I went into radio. Nag-audition ako na pinabasa kami ni Pete Barotilla ng 1 Corinthians 13, yung love chapter. Sabi, sagutan kayo kasi love chapter, so girl and boy, gano'n. And then that was the start. Nadinig ako ni Ate Roda, sabi niya, Maru, pwede ka. Pwede mo ba ikwento sa akin yung trip mo from Mandaluyong to Karuhatan? So yung nagkukwento lang ako sa kanya until the Lord just opened the way, the ministry ang radio. Hindi naman I'm not a kagaya ni Kuya Romy, hindi naman na-train kami sa radyo, but then when you make yourself available sa Panginoon, He equips you. Sabi ko nga, hindi naman ako mascom graduate, mas committed ako kay Lord. So yun ang mascom ko. So at saka I also remember na pag radio announcer kapalatan, hindi pwede yung hindi ka maging totoo. Right. When you're off mic and on mic. Booking yun booking. Oo. So when you are out of the studio, you have to be the same person nung nandun ka sa loob ng studio. Yeah. Kasi maraming nagpupunta sa atin, di ba? Meron ako ipapasok dyan. Sige, go ahead. Sige. Di ba nung ako'y pinilit nga, meron tayong script. Hindi totoo eh. Halatang halata. Pinagtatawanan kami. Halatang halata binabasa namin yung script. Tama. Hanggang nag-decide tayo, wala na yung script. Tama. So, naging totoo na tayo. So, sa'yo. Yeah, mas lalo ako kasi binabasa ko, Ilonggo ako. Ay nako talaga naman. Walang ebidensya. Hindi ko maintindihan niya ako naglaban sa akin. But anyway, it was, but spontaneous na kami ni Kuya Romy and the hearts, what we have been sharing sa listeners, sa ating mga tagapagkinig, is really from our hearts. That's true. So,
Ara. Wala kami sa studio. We're the same. At home na. We're the same person. Yeah. We are not a different. Yun ang sabi ko. We have to walk the talk. Yeah. Yun talaga ang napaka. Maski hanggang ngayon. Yeah. Announcer ka o hindi, kung ikaw ay anak ng Diyos, you really have to walk the talk. Kung ano yung sinasabi mo, gawin mo rin. Oh, okay. Ikaw naman, Tan. Nako, marami akong natutunan sa FEBC. Unang-una, dumating ako sa FEBC. That was 1987. Oh, yeah. So, I was 19 years old. Oh. 19. Kag-graduate ko sa... Dinidiin ng 19. kasi ang mindset ko noon, and I was really the youngest of FEBC during that time. You remember that? Oo, ako youngest, sabi ko, pambihira. Ngayon, ako na pinakamatanda sa FEBC. So time flies. But I really appreciate yung training na natutunan ko sa FEBC. Una, I just like to thank Ate Mingge kasi si Ate Mingge ang nag-hire sa Ate Mingge yung Miriam Perez. Miriam Perez. Siya yung station manager ng DZAS. Tinanong ko siya, bakit mo ko hinire? Eh ako pinakabata. Okay? Sabi niya, I took a risk. Ate Mingge, Ate Miriam, thank you for taking the risk. So I learned a lot from FEBC. And isa sa mga, I always acknowledge this, no, yung power ng radio, yung power ng media. Kasi people will say, oh, kilala ka namin, oh, yeah. But I always say, kaya naman lang tayo nakilala dahil nasa radyo tayo. Right. Correct. Yeah. Kung wala tayo sa radyo, hindi na tayo. Tama yun. So, isa pa yun, nakilala nga ako. Nakilala. So na-acknowledge ko yun. Na-acknowledge ko na because of radio. And definitely yung organization side ng ministry. Kasi I grew up in a Christian home. I went to Bethel Bible College. Woohoo! Bethel Bible College. BBC. BBC. In that time go. So yeah, Bethel. So, it's all ministry for me. However, nagpastor din ako. Pero talagang sabi ko, I think hindi talaga ako pastoral work dahil ang love ko is understanding the organization. And I really fit into the ministry ng FEBC kasi nandoon yung missions work, nandun din yung pastoral work, and nandun din yung business side of it. Sa organization, dapat alam mong patakbuhin yung finance, yung strategic projection ng organization. And I thank the Lord for that. And the opportunity of serving people, I'm so amazed by that because we're serving people. Ngayon, I'm connected sa ministry sa Thailand, yung ethnic groups natin doon. Right. Meron pa rin hong isang country na hindi ko na lang babanggitin sa inyo dahil just for protection ng ating team. Meron tayong pinupuntahan dyan. And then, meron pa tayong mga dinadagdag pang mga people groups. So, I really appreciate that. And what I learned from FEBC is the goodness of God, yung mission niya. And also with the people doon sa FEBC. Kagaya nyo, Ate Maru, Kuya Romy. I learned a lot from you guys as I followed the steps na pinasimulan nyo. Actually si Ate Maru, kung hindi umalis ng FEBC, hindi ako makakapasok kasi walang opening nung time na yon. Salamat. Kaya so ako si Carmen Go Vargas, nakapasok kami dahil may mga nag-move out, mga tinawag sila sa ibang gawain, no? So we came in because of that. And then Kuya Romy, ito sabihin ko, yung voice technique na intindihan ko talaga kay Kuya Romy. Yung technique, it's all about technique. Ang singing. So I learned a lot from that. Ako, Mayroon pa ako ipapasok. Okay, sige.
talaga ako mahihain na tao. Oo. Ngayon wala na. Yun na sabihin ko. Napakahihain po ako. Hindi ako pwede magsalita sa audience. Talaga kaya napapagkamalan pong suplado ako eh. Oo. Pero nag-FEBC po ako, naging makapalang mukha ko. Thank God for FEBC. Kakapalo ang mukha nyo. Alam mo, I have the same experience. When I was growing up, mahihain din ako. Ako rin. Mahihain din ako maski Hindi ko mahihain nun. Kilala kita sa mga Mortis eh. Ikaw yung makulit eh. Maski sa klase namin noon, maski alam ko yung answer, hindi ako nag-hands up. Hindi, talagang Talagang hindi mo alam ang answer. Ako hindi ko talaga alam ang answer. Pero you know what? I realized na yung training mo from childhood, gagamitin pala ni Lord yun. Right. Kung saan kanya dapat ilagay. I love to sing. Our family loves to sing. I just love to sing. I love radio. Kasi gusto ko yung mga drama. Palagi nandun ako sa harapan ng radyo, pag gabi na, ganun ano. And then I sing my ukulele. And then when I became a Christian, yung singing ko, ginamit na ni Lord, right. My very first recording is with Kuya Romy din. Ano nga yung Kuya Romy? My tribute. Yeah. Doon ako natuto din ako ng mga techniques sa kanya dyan. Saka hirap na hirap ako nung kasi Bisaya man ako. Sabi niya, dahil hindi na. May ebidensya. Yung mo hindi niya, So, anyway, there's just so many things na, tapos sa radyo, my love for radio, hindi ko alam. Gagamitin pala ako ni Lord sa radio. Right. So wala talagang yung sayang sa buhay pala natin. Kung I love to read. So ginamit ko. Correct. And then I love people. And then I just love people. Yung nabuhay yung pagkamahiyain natin. Binuhay ni Lord. Yeah. Hindi kayo yan eh. Right. You're not like that. You are like this. Walang hiya na tayo. So, napakaganda kasi when kayo na medyo you're still going to school and then siguro nag-iisip kayo, nagpipray din kayo ng ministry. Whatever is the training right now, just watch out because God is going to use that in the ministry. Amazing, alam mo? Amazing. Matagal na ako wala sa FEBC, ilang years na. Dahil nakilala ko, maski saan ako magpunta. Maski dito sa Amerika, pag may Pilipino, ay, sa radyo ko lang kayo napapakinggan. Amazing. Yes. Balik ko ng Pilipinas, akala ko after 20 years, wala na makakilala. So, kilala pa rin ako hambas sa Mindanao. Tama, because of FEBC. Right. Laki ng utang na loob ko sa FEBC. At saka, the hindi naman magic eh. The amazing thing about radio, naniniwala sila sa'yo. Yeah. Boses mo lang nadidinig ko anong sasabihin mo. Yes. Paniwalang-paniwala sa Lord. In fact, there were a lot of people na sumusulat na yung buhay nila kinukwento. Sabi ko, bakit nila kinukwento? Hindi naman ako kilalang kilala. Correct. Ang trust is in the voice. Well, the radio media itself, it's very personal eh. Very intimate, no? Kaya nakikipagkwentuhan tayo. Ngayon po, sa inyong mga nakikinig sa radyo, parang very, very close tayo. Yes. Kahit hindi nyo naman talaga kami kilala. Dahil ino-open din naman natin yung sarili natin. Correct. And that's really the power of media. That's the power of the media. Especially sa mga Asians lalo na. Kaya ang radyo sa Asia, it's talagang very, very popular pa rin. Kasi tayo community, personable tayo, person tayo. People-oriented. Huwag niyo pong kalilimutan, tinataas po namin ang ministry ng FEBC dito, pero ang sa katunayan po sa Panginoon. Yes. Amen. Yes. Panginoon, because of FEBC rin. Ginamit ang FEBC o DZS, mas lalong kilala niyo. Correct.
Para sa kaluwalhatian po ng Panginoon. Yeah. Amen. Yeah. Tama yun. There was one lady before na nakita kami sa Araneta Coliseum. I don't know, akala ko nga niloloko ako eh. Sabi ko ganun. Kamukha mo si Ate Maru. Sabi ko, what? Hindi ko siya kilala. Sabi ko, bakit yun naman tinanong? Sabi ko na nga ba, nagsalita ka? Yan. Yan yung boses na yun. I was so touched. Sabi ko, sa boses niya ako naniwala siya na ako talaga si Maru Javier. Ako naman, kayo ho ba ito nasa picture? May picture pala ako niya. Kasama niya. Lately lang yan eh. Lately. So FEBC is just a part of us na hindi namin makakalimutan hanggang i-bow namin ito sa lupa. Hanggang ngayon, Ate Maru, I still, amazed, no? Kasi I'm still with FEBC. Yeah. Right after graduating college. Ang mga anak ko nga sabi niya, Dad, you've been with FEBC for your life, right? Correct. Yeah. I think more than now. my existence is with FEBC 36 years. Wow. 36. Like counting na tanggalin ko yung 1 year kasi nung nag-move ako dito nag-move tayo sa hotel. Nagtrabaho ako. Hindi ako nag-dancer. Sa hotel. Nagtrabaho rin ako ng so I did not count that 1 year until tinawag ulit ako ng FEBC. Yeah. So 35 in total. So 35 and yeah. I mean, mas matagal yung buhay ko with FEBC, yung may total yung sum ng buhay ko. Yeah. I've been working with FEBC. So we would like to mention some friends sa FEBC, some names, Of course, si Miriam Radilera Perez, yan ang aking boss. Jean Padranao, Bong Aquino, Efren Palurina. Kuya Roger. Yan, Kuya Roger. Ikaw, Kuya Rom, sino mga sige. Raquel Camo. Yeah. Ako si Maloy. Maloy Manpira. Panahon niya na yan. Yes, Naalala ko pa si Joel Barutilla. Panuhan niyo yan. Yeah. Si Aldoba. Si Lynn Barutilla. Ate Joy Abiera. Sila Bob Sinchongko. Yes. Si Ate Ruth. Right. Yeah. Pero maliliit pa lang. I see. And then, sa library, si Ate Ayang. Feliciano, yeah. Sino pa sa library? Si Ruth Sinchongko. Correct. Si Rico. Si Rico. M. Perez, si Boy. Sino pa ba? Marami. Mga... Sa studio. Yung mga umuupo doon sa mga upo na mamandiliba. May upuan ho kami dyan. Huwag kayong dadaan. Sa accounting, si Mr. Liana, right. si Helen Rosario Aguarino. Sino pa? Si Jerry P. Jerry Peñalosa. Huwag galit sa akin yun. Sa-Facebook ko yan eh. Hanggang ngayon eh. Si Zeni. Ate Zeni. Yes. Si Ate Daisy. Sino ngayong telephone operator natin na FEBC, good afternoon. Nanay niya yun. Nanay niya. Kasi yung anak nun. Oh my word. Marami. There's just so many of you people. We love you even up to now. If we can just remember some of the names. Si Rolly Rocky. Melchor. Right. Magdadadrama kami. Diba yung natin, yung lugar natin sa Karuhatan, nandun lahat yung mga pangalan natin eh. Diba? Dami na pala namatay. Hindi, may buhay pa kami. Buhay pa. Eventually, mamamatay. Tayo lang ang nakakapag-enjoy ng kamatayan. Right? Talaga naman. Kaya maraming salamat po sa mga pagmamahal ninyo sa amin. And hanggang panalangin hanggang ngayon nandito pa rin kami. And
we would remain faithful to the Lord, Right. to the ministry of FEBC. We'll continue to pray Mhm. kasi hanggang ngayon ginagamit ang radio ministry. Happy And it's- 75th anniversary of Correct. PBC. Yeah. And it's growing. Wow. Still growing. Oh, it's growing. It's Grabe, no? amazing. Grabe. Yeah. And there are- We've just added another language right now. Oh, Really? Oh. Yeah. And sa bagong staff ng FEBC ngayon, ang dami po sa DZAS. I will not mention names anymore. Baka may makalimutan ako. Yeah. But you have been so good. You gave us a lot of chances to go back and be on radio again. Mhm. Maraming salamat. Well, ito po ang programang Weekend Trio sa araw na ito. Napapakinggan po sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong mga lingkod, Jonathan Mortiz. Maru Javier. Sabi to, Romy Dinglas. God bless you. God bless you. God bless. Next week, mga Happy kaibigan. 75. Happy anniversary. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.